Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isa po ako sa mga diehard fans ng programa ninyo sa radyo mula noon hanggang ngayon. Kaya naman tuwang-tuwa ako ang malaman ko na meron kang YouTube channel dahil mas maraming kwento ang aking mapapakinggan, Papa Dudut. At matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Trisha. Laking bukid noon at galing sa isang broken family. Bata pa lamang ako ay iniwanan na kami ng aking nanay at napunta ako noon sa pangangalaga ng tiyuhin ko. Pero Papa Dudut, naging kalbaryo ang buhay ko sa kamay ng tiyuhin ko. Dahil parang hindi kami mag-anak ang turing nila sa akin. Dahil sa mga naranasan kong pang-aapi ay napilitan akong lumayas sa kanila at makipagsapalaran sa Maynila. August 1999 nang mapadpad ako sa Monyo sa Quezon City at nagtrabaho ako doon bilang tindera. Samantala, nakakuha ako ng impormasyon mula sa mga kamag-anak tungkol sa address na tinitirahan ng nanay ko sa Sangandaan, Quezon City. Kaya agad ko rin iyong pinuntahan. Trisha, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yung bunsong anak ni Mang Lito? Tanong sa akin ng aking ina. Opo, ako nga po, naiiyak kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon ay nagyakapan na kaming mag-ina. Ang liit mo pa noon nang iniwan kita sa tatay mo. Pero ngayon ay ang laki mo na anak. Dalagang dalaga ka na, sabi pa niya sa akin. Mahabang taon na rin tayong hindi nagkita, inay. Yun naman ang paalala ko sa aking ina. Anak, patawarin mo ko. Patawad kung iniwan ko kayong 5 magkakapatid sa poder ng tatay ninyo. Hindi ko gustong iwanan ko kayo, kaso ayaw kayong ibigay sa akin ng ama ninyo. Paliwanag pa niya sa akin kung bakit nawala siya ng mahabang panahon. Inay, matagal ko na po kayong pinatawad. Alam niyo po ba, matagal ko na po kayong hinahanap. Kaya po ako lumuwas, papuntang Maynila. Ay para hanapin kayo, inay. Masaya na po ako ngayon kasi nagkita na po tayo sa wakas. Wika ko sa kanya. Habang hindi ko may paliwanag ang saya na nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Samantala, pagkatapos noon ay pinapasok niya ako sa bahay. Nakaramdam ako ng kaunting hiya dahil nakatingin sa akin ang mga kapatid ko sa ina na tila nanunuri sa aking itsura. Ang iba naman ay walang pakialam. Ma, sino po yung kasama ninyo? Sabi sa akin ng aking kapatid sa ina. Siya ang pinakamatanda sa anak ni inay, sa pangalawang asawa. Si Ronald. Siya ang ate mo, Trisha. Kapatid mo siya. Informs naman sa kanya ng aking ina. Napatingin ulit sa akin ang aking kapatid. Ronald, kumusta ka na? Bati ko sa aking kapatid. Pero hindi sinagot ni Ronald ang aking bati. Halata sa kanya na hindi siya masaya na makita ko. Ma, kapatid ko po ba talaga siya? Tanong ni Ronald. Oo anak, anak ko siya sa una kong asawa. Kaya maging mabait ka sa ate Trisha mo ha? Ang sabi ni inay sa kanya. Pero hindi sumagot noon ang aking kapatid. Halatang hindi ako welcome sa kanya. Napansin naman yon ni inay. Kaya nagdesisyon na lamang siyang bumaling sa akin para ma-divert ang aking atensyon. Trisha, 4 ang naging anak ko sa pangalawa kong asawa. 3 lalaki at 1 babae. 9 na kayong magkakapatid ngayon. Kwento pa niya sa akin. Nasa na po yung pangalawa ninyong asawa, inay? Usisa ko sa aking ina. Wala na siya. Iwalay na kami ni Bert matagal na. Wala na nga akong balita sa kanya kwento niya sa akin. Pero may bagong pag-ibig na ako ngayon. Nagulat naman ako sa aking narinig. At bago pa ako makapagsalita ay dumating ang lalaking tinutukoy ni inay na kanyang bagong pag-ibig.
Tess, mahal ko, sabi ng lalaki. Sabay halik nito sa pisngi ng aking ina. O Boyet, hindi ka pa ba umaalis? Anong oras na? Late ka na sa trabaho mo? Nag-aalalang wika ni inay sa kanyang bagong kinakasama. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa supervisor ko na 12 ng hapon ako papasok sa trabaho. Pero sino yung kasama mo? Tanong nito. Pagkaraang tumingin ito sa akin. Boyet, siya si Trisha. Siya yung sinasabi ko sa iyo dati na anak ko kay Mang Lito. Inform ni inay sa pangatlo niyang asawa. Pagkatapos noon ay bumaling na siya sa akin. Trisha, siya nga pala, saan ka pala tutuloy? Tanong niya sa akin. Ang totoo po niyan, wala po akong matutuluyan sa ngayon. Kakausapin ko pa lang po sana sina Tita Rina. Sagot ko naman. Nako, malayo pang Muntinlupa mula dito anak. Dito ka na lang tumuloy sa amin. Offer niya sa akin. Nako, nakakahiya naman po yata kay Tito Boyet. Wika ko naman. Agad namang nagsalita ang pangatlong asawa ni inay. Ano ka ba Trisha? Ayos lang yun sa akin. At saka anak ka ni Tess. Kaya may karapatan kang kupkupin ang mama mo. At saka huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin kung titira ka dito. Papa Dudut, mahirap ang buhay ng nanay ko. Kung kaya't nagpasya akong tulungan sila. Nagsumikap ako sa pagtatrabaho. Una bilang tindera, tapos ay naging kasambahay ako. Pero dahil sa hindi naging sapat ang kinikita ko, kaya nagpasya akong mag-ibang bansa. Tandang-tanda ko, may nag-alok sa akin na magtrabaho sa Syria bilang domestic helper noong 2006 nang makaalis ako papuntang Syria. Pero Papa Dudut, naging kalbaryo ang buhay ko dahil malupit ang mga naging amo ko at pinapasweldo lamang nila ako ng 100 kada buwan. Kaya nang matapos ang kontrata ko ay wala akong naipong pera. Dahil lahat ng kakarampot kong sweldo ay pinapadala ko sa nanay ko at mga kapatid ko. Noong 2010 naman, nang makapagtrabaho ako sa Qatar, lumalaki na noon ang mga kapatid ko at ang panganay ng nanay ko sa pangalawa niyang asawa na si Ronald ay magkukulihiyo na noon. Anak, kamusta ka na dyan sa Qatar? Tanong muna sa akin ni inay nang sagutin niya ang aking tawag. Opo, pagod na pagod po, sagot ko sa kanya. Sa kada araw, ako po ang naglilinis ng 3 palapag na bahay ng amo kong Arabo. Ako din po ang tagaluto, tagaplansa, tagalaba, tagalinis ng 3 kotse ng mga amo ko. Tapos ako din po ang nag-aalaga ng 3 anak nila. Kaya pagod na pagod po ako inay, kwento ko pa sa kanya. Maya-maya, sinabi na ni inay ang kanyang pakiusap sa akin. Anak, hihingi sana ako ng tulong sa iyo, panimula niya. Si Ronald kasi mag-aaral na sa kolehiyo ngayong darating na pasukan. Nakapasa kasi siya sa entrance exam niya sa napili niyang kolehiyo. DSHRM ang gusto niyang kuhaning kurso. Pwede bang tulungan mo ako sa pagpapaaral kay Ronald? Huwag kang mag-alala anak. Kapag nakatapos naman siya, makakatulong naman siya sa pagtataguyod sa pamilya natin. Pakiusap niya sa akin. Po, titingnan ko po ang makakaya ko. Hindi ko maipapangako sa inyo ha, yun ang sinabi ko. Kasi wala akong kasiguraduhan kung kakayanin ko ang mas mabigat na responsibilidad. Medyo na-disappoint naman si inay sa sinabi ko. Anak naman, kapatid mo pa rin naman si Ronald. Inay, hindi ko po sinasabing porket half-brother ko lang po si Ronald ay hindi ko na po siya tutulungan. Tutulungan ko po siya, pangako ko. Kaso inay, hindi ko po maipapangako sa inyo o sa kanya na matutulungan ko siya ng buo sa pag-aaral niya. Kasi maliit lang po ang sinasahod ko dito, paliwanag ko pa sa kanya. Bakit? Magkano bang sinasahod mo dyan sa Qatar?
usisa niya sa akin. Inay, ngayon ko lang po aaminin to sa inyo ha. Pero $200 lang po ang pinapasahod sa akin ng amo ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Ano? Ganun lang kaliit? Hindi makapaniwala si inay sa aking sinabi. Nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Hindi po malaki ang kinikita ko dito bilang domestic helper. Kaya hindi ko po maipapangako sa inyo na makakaya kong akuin ng buo ang pag-aaral ni Ronald. Wika ko naman sa kanya. Pero mukhang hindi naniniwala noon si inay sa sinasabi ko. Anak, wag mo naman sana kaming pagkait ng tulong. Agad naman akong sumagot pagkarinig ko noon. Anong sabi po ninyo, inay? Ako? Pinagkakaitan ko kayo ng tulong? Inay naman? Halos lahat na nga ng sinasahod ko ay pinapadala ko na sa inyo. Hindi po ako nagdadamot. At kung may pera naman po ako, hindi po ako nagdadalawang isip na magpadala sa inyo, inay. Huwag niyo po sana akong pag-isipan ng ganyan. Hindi po ako madamot, ang sabi ko pa sa kanya. Samantala ay narinig ko namang huminga ng malalim si inay bago humingi ng paumanhin sa akin. Pasensya ka na anak ha, hindi ko lang kasi alam kung saan ako kukuha ng perang ipapangpaaral kay Ronald. Kung bata-bata pa lang ako, maghahanap ako ng trabaho. Kaso ilang beses ko nang sinubukang maghanap ng permanenteng trabaho pero hindi ako natatanggap kasi sa edad kong ito. Trisha, anak, ikaw lang ang pag-asa ko. Tulungan mo na si Ronald. Para sakaling makatapos siya ng kolehiyo, matulungan pa niya ang 3 pa niyang nakababatang kapatid. Ang sabi pa niya sa akin. At para maibsan ang pag-aalala ni inay, ay isang pangako na ang aking binitawan. Sige po, kakayanin ko po, alang-alang sa kapatid ko. Hindi ko binigo ang nanay ko at inako ko ang pagpapaaral kay Ronald sa kursong BSHRM, Papa Dudut. Nagsumikap talaga ako sa pagtatrabaho at kahit na 200 lang ang sahod ko kada buwan ay naging masipag pa rin ako. Sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang pagpapaaral sa kapatid ko. Pero noong 2011 ay isang masamang pangyayari ang hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Nakatanggap ako ng message mula sa aking pinsang si Luz. Kaya dali-dali ko siyang tinawagan. Trisha, huwag ka sanang mabibigla sa ibabalita ko sa iyo ha. Si Tita Tess kasi parang hesitant si Luz na ituloy ang kanyang sasabihin. Dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na sa akin, Luz, sabi ko sa kanya. Trisha, patay na ang nanay mo. Nanlumo naman ako sa aking narinig na balita. Pero bakit? Anong nangyari kay inay? Bakit siya namatay? Kailan pa siya namatay? Yon ang mga tanong ko sa aking pinsan. Inatake sa puso ang nanay mo. Kagabi lang. Naisugod pa namin siya sa ospital pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nakaburol na siya dito ngayon sa bahay ninyo. Balita pa niya sa akin. Hindi ko naman mapigilang umiyak sa sandaling iyon. Yung mga kapatid ko, kumusta na sila? Tanong ko pa sa aking pinsan. Sila, kasama ko. Nagdadalamhati sila hanggang ngayon. Nakikiramay ako sa iyo, Trisha. Naiiyak na rin na sagot ni Luz. Ano? Makakauwi ka ba dito? Hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado kung papayagan ako ng mga amo ko pag-aalinlangan ko. Subukan mong pakiusapan ng mga amo mo na pauwiin ka nila. Siguro naman ay maiintindihan nila ang sitwasyon mo, Trisha. Kailangan ka ng mga kapatid mo ngayon. Wala silang ibang masasandalan. Kundi ikaw lang, pakiusap ni Luz sa akin. Papa Dudut, hindi ako nakauwi sa burol ng nanay ko. Kaya wala akong ginawa noon, kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa nagkasakit ako noon. Pero
nilakasan ko pa rin ang loob ko at pilit ko pa rin kinaya ang lahat. Dahil ayaw kong mapabayaan ang sarili ko. Ako na lamang kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko, Papa Dudut. Pagkatapos ng kontrata ko sa Qatar, ay nadestino naman ako sa Kuwait. Pero naging malas ako noon dahil nakatrabaho ko ang isang Bombay at isang Pinay na naging kontrabida sa buhay ko. Siniraan nila ako noon sa amo ko kaya maaga akong napauwi. 2014 nang makabalik ako sa Pilipinas at nagpasya na dito na lamang magtatrabaho. Kaso Papa Dudut ay sari-saring problema ang dumating sa akin. Naranasan ko ang pagre-rebelde ng kapatid kong si Ronald. Simula noong namatay ang nanay namin ay naging barumbado na at nalulong na sa mga bisyo. Hanggang sa isang gabi ay nasangkot si Ronald sa gulo at pati ako ay nadamay. Dahil noong sandaling yon ay umawat lamang ako. Tinamaan ako ng bato sa ulo na para sana sa kapatid kong si Ronald. Pero imbes na saklolohan ako ng aking kapatid ay nagalit pa siya sa akin dahil daw sa aking pakikialam. Kaya sa huli ay si Luz na ang tumulong sa akin noon para madala ako sa ospital. Papa Dudut, nadala ko noon sa ospital at tinahi noon ang pumutok na sugat ko sa noo. Pero habang nandoon ako ay hindi ako dinamayan ng kapatid kong si Ronald. Bale, wala lang sa kanya ang nangyari sa akin na siyang kinasama ng loob ko. Samantala, isang araw, isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa kapatid ko. Ano yung ginagawa mo ha, Ronald? Tanong ko sa aking kapatid nang mapansin kong busy siya sa kanyang ginagawa. Agad namang nataranta si Ronald. Wala ate, wala, tipid niyang sagot sa akin habang gulat na gulat. Napansin ko naman na tila may tinatago si Ronald sa akin, kaya lalo akong na-curious. Nilapitan ko siya at kinapkapan. Nagpanik naman si Ronald at tinulak ako. Samantala, natanaw ko sa hindi kalayuan ang isang foil, isang lighter at isang sachet ng puting powder. Nakutob ko ay pinagbabawal na gamot. Droga ba yan ha? Ano Ronald? Tama ba ako? Kumpront ako sa kanya nang kinuha ko ang sachet na pilit inaagaw ng kapatid ko. Alam mo naman pala, bakit ka pa nagtatanong? Sarkastikong sabi niya sa akin. Sa sobrang galit ko naman ay nasampal ko ng malakas ang aking kapatid. Wala kang galang sa ate mo. Galit na sabi ko noon sa kanya. Agad naman akong sinigawan ni Ronald. Bakit mo ako sinampal? Ikaw ate, sumusobra ka na ha? Napipiko na ako sa iyo. Ako rin Ronald, napipiko na ako sa iyo. Balik ko sa kanya. Huwag ka ngang umasta na parang ikaw si mama. Kahit kailan, ate, hindi mo mapapantayan si mama. Protesta niya sa akin. Oo, siguro nga hindi ko mapapantayan si mama. Kasi katulad mo, anak lang din niya ako. Pero patay na si mama. At bilang nakakatanda mong kapatid, obligasyon kong ituwid yang baluktot mong pag-iisip. Katulad niyan, gumagamit ka ng droga. Alam mo ba kung ano ang masamang maidudulot niyan sa'yo? Tanong ko pa sa kanya. Pero imbes na sagutin ang aking tanong, ay lalong nagmalaki pa si Ronald. Ayan ka na naman. Nagmamarunong ka na naman sa amin, sabi pa niya. Pinag-aral kita, hindi para gumamit lang ng droga, sabi ko sa aking kapatid. Alam mo Ronald, naiinis na talaga ako sa iyo. Paano kasi wala kang pagpapahalaga sa mga naitulong ko sa iyo? Pinag-aaral kita. Tinutulungan kitang makahanap ng trabaho. Ginastusan ko ang lahat ng requirements mo, lalo na yung pagkuha mo ng driver's license, pati yung mga utang mo
at mga kasong kinasangkutan mo, ako na ang umareglo. Hindi lang yan. Ang dami kong pinadalang pera para sa'yo noong nasa Qatar ako. Tapos, ninakawan mo pa ako ng 11,000. Pero ano lang ang ginanti mo sa mga ginawa kong pagtulong, pagpapasensya at pagpapatawad sa mga kasalanan mo sa akin? Wala. Puro sakit ng ulo lang ang ibinigay mo sa akin. Yon ang naging paninisi ko sa kanya. Teka, ano to? Sumbatan na? Kumpronta ni Ronald sa akin. Ayoko sanang manumbat pero gusto ko lang itanong sa iyo ng masinsinan. Ha, Ronald? Sa lahat ba ng mga naitulong ko sa iyo, sa lahat ng paghihirap ko para sa iyo, pero ni minsan, hindi ko narinig sa iyo ang pagpapasalamat sa akin. Mahirap bang magpasalamat? Yung salitang salamat lang, ipinagdadamot mo pa sa akin? Sabi ko sa kanya. Bakit ako magpapasalamat sa iyo? Kay mama lang ako dapat magpasalamat, insist niya sa akin. Anong sabi mo? Bakit? Nakalimutan mo, Ronald, ako ang tumulong sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo masusunod ang lahat ng gusto mo. Yon ang paalala ko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Ronald. Wala kang utang na loob. Kung ganyan ka lang pala, di sana hindi na ako nagpakahirap sa iyo. Dugtong ko nang hindi ko na matiis ang inis sa aking kapatid. Sana nga ate, hindi ka na nagpakahirap sa akin. Wika pa niya. Imbes na magsisi sa mga kasalanan niya. Oo nga, ang tanga-tanga ko kasi. Sinunod ko pa ang kagustuhan ni inay. Sana pala hinayaan na lang kitang maghirap. Pinagsisisihan ko na tinulungan pa kita, Ronald. Wala kang utang na loob. Wala kang kwentang tao. Galit na sabi ko sa kanya. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko sa kapatid kong si Ronald. Dahil kahit na anong pangaral ko sa kanya ay hindi siya nakikinig sa akin. Nagpatuloy siya sa pagiging adik. Kaya madalas kaming magtalo noon. Hanggang sa noong September 2014 ay bigla na lamang siyang umalis sa bahay para pumunta ng Misamis kung saan ay naroroon ang kanyang ama. Ayos na sana, Papa Dudut, dahil natahimik na noon ang buhay ko. Kasi wala akong kaalam-alam na sinisiraan na pala ako ni Ronald sa mga kamag-anak namin. Trisha, ano yung nabalitaan ko na pinalayas mo daw si Ronald sa bahay ninyo? Tanong sa akin ni Luz. Nagulat naman ako sa tanong niya sa akin. Hindi ko kasi alam ang sinasabi niya. Ha? Anong sabi mo? Pinalayas ko si Ronald? Hindi ko siya pinapalayas, no. Paglaro ko sa kanya. Yun kasi ang sabi niya sa mga kamag-anak natin. Walang awa mo daw siyang pinalayas. Kaya ayon, nagdesisyon na lang siya na bumalik doon sa probinsya ng papa niya. Kwento pa ni Luz sa akin. Teka Luz, lilinawin ko lang ha. Una sa lahat, hindi ko pinalayas si Ronald. Kahit nasakit siya ng ulo sa akin at walang kwenta, hindi ko siya pinalayas. Siya ang nagkusang umalis dito sa bahay. Akala niya siguro'y pipigilan ko siya o kaya luluhod pa ako sa kanya para wag lang siyang umalis. Ang kapal ng mukha niya, ang sabi ko. Ganun ba? Tanging nasabi ni Luz sa akin. Samantala ay nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ng sama ng loob. Yan naman kasi ang hirap sa inyo. Nagpapaniwala kayo sa adik na yon. Malaki ang galit niya sa akin. Kaya sinisiraan niya ako sa mga kamag-anak natin. Siya na nga ang sakit ng ulo, siya pa ang galit. Ay naku. Bakit kasi sa dinami-dami ng pwedeng maging kapatid? Bakit siya pa? Ay naku Trisha. Tama na. Kapatid mo pa rin yun. Kahit na pagbali-baliktarin mo man ang mundo, pagpasensyahan mo na lang ha. Payo na lang sa akin ang pinsan ko. Naku Luz,
Matagal ko nang pinagpasyahan. Yang lalaking yan, punong-puno na nga ako. Buti nga't nagkusa na siyang umalis. At least, natahimik na ang buhay ko. Pero humanda talaga sa akin. Yang Ronald na yan, hindi ko palalampasin ang totoong paninirang ginawa niya sa akin. Wika ko. Pagkatapos noon, ay agad kong tinawagan si Ronald para kumprontahin sa mga paninirang sinabi niya sa akin. Ang kapal ng mukha mong siraan ako sa mga kamag-anak natin. Sinabi mong pinalayas kita. Hindi ba ikaw naman ang kusang umalis dito sa bahay? Sabi ko sa kanya. Yun lang bang tinawag mo ha? Sayang ang oras ko, sabi ng aking kapatid sa kabilang linya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Ronald. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tulungan at paghirapan, yan lang ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang tao? Kumpronta ko sa kanya. Alam mo, ate, kung bakit ko ginagawa yun sa'yo? Nakakainis na kasi. Pakialamera ka. Pati buhay ng iba, pinakikialaman mo, katwiran naman niya sa akin. Kaya ko lang ginagawa yun kasi ayaw kitang mapahamak. Kapatid kita yun naman ang katwiran ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng concern mo. Pwede ba ate, tigilan mo na ako? Tila pagmamalaki pa niya sa akin. Eto Ronald, subukan mo pang siraan ako sa mga kamag-anak natin. Kakalimutan kong kapatid kita. Ilalabas ko ang lahat ng mga baho mo, lalo na yung pagiging adik mo, pagbabanta ko sa kanya. Napupuno na kasi ako. Kaya ako na ang nagsabi noon. Sa palagay mo, may maniniwala sa'yo? Tila ba naghahamon na siya sa akin? Huwag mo akong subukan, Ronald. Kakalimutan ko talagang kapatid kita. Matapang na sagot ko sa kanya. Di kalimutan mo. Alam mo ate, kahit minsan, hindi kita itinuring na kapatid. Hindi dahilan kay mama, kaya kita tinanggap noon. Pero ngayong wala na siya, hindi na ako makikipagplastikan pa sa'yo. Balik pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig mula sa aking kapatid. Naiyak ako dahil kahit na ano yatang gawin ko, ay hindi na talaga kami magkakasundong dalawa. Ronald, bakit ka ba ganyan sa akin ha? Ano bang kasalanan ko sa iyo? At ginagawa mo ito sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting kapatid sa iyo. Sabi ko sa kanya. Pwede ba ate? Tigilan nyo na ang mga drama ninyo. Yan, bumenta na yan. Pilosopo ang sagot pa niya sa akin. Sa puntong yon, nagdesisyon na akong magpakatatag. Sige, ito na siguro ang huli kong tawag sa iyo. Pero yan ang tandaan mo Ronald. Huwag ka sanang makarma sa mga kalapastangan mong ginawa sa akin. Bahala na sa iyo ang Diyos. Yon ang sabi ko sa kanya. Papa Dudut, simula noon ay sinarado ko na ng tuluyan ang puso ko sa kapatid kong walang utang na loob. Nabalitaan ko na lamang na dinala siya noon sa rehab ng mga kamag-anak ng kanyang ama. At sa awa naman ng Diyos ay nabalitaan kong nagtagumpay naman yon at tumigil na raw sa paggamit ng droga ang kapatid ko. Sa ngayon ay isa na siyang rider ng isang fast food chain. Si Ronald ay may sarili na ring pamilya pero hindi pa rin kami nagkakabati hanggang ngayon dahil ayaw niyang mag-reach out sa akin. Para bang nagmamalaki pa siya sa akin. Hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut, at ipinagdasal ko na lamang siya. Samantala, single pa rin ako hanggang ngayon at nag-iisa sa buhay. Pero ayos na rin kahit na tinutukso na ako ng ilang mga kaibigan na napag-iwanan na ako ng panahon, nananatili lang akong positibo sa buhay at umaasa na isang araw ay tuluyan na ring aasenso ang buhay ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat. Kung mapipili po ninyo itong i-upload sa inyong YouTube channel, muli,
God bless at more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Trisha.